Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Isang tanong na marami ang nagsasabi at may mga pagkakataon tayo mismo ang nagtatanong nito sa Diyos. Bakit ako? Yung tipong binigyan ka ng Diyos ng sakit habang alam na alam mo, nagpapakabuti ka naman, wala ka namang inaargabyadong tao, maganda naman ang mga ginagawa mo, pero sa kabila ng lahat, binigyan ka ng Diyos ng sakit. Nangyari na ba yon sa'yo? Alam mo sa sarili mo na nagpapakabuti ka, pero sa kabila ng lahat, ika'y binigyan ng sakit. Hindi birong sakit, matindi, grabing sakit. At di ba nagtanong ka rin sa Diyos, bakit naman Lord, binigyan mo ako ng ganitong sakit? Nagpapakabuti naman ako, sinusunod naman kita. Wala akong ginagawang masama sa aking kapwa, pero bakit ako ang binigyan mo ng sakit na ito? At kung minsan nagtatampo tayo sa Diyos, di ba? Mga kapatid, kung babalikan natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, ganyan-ganyan ang naging karanasan ni Haring Ezekias. Sinasabi sa kasaysayan ng Israel, isa si Haring Ezekias sa mga hari na napakabuti. Sinigurado niya na sa kanyang pamumuno, siya ay magiging modelo, huwaran. Naging masunurin siya sa Diyos. Ginagawa niya ang kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi siya nagpapabaya sa kanyang tungkulin. Hindi siya nagmamalabis sa kanyang mga nasasakupan. Isang mabuting hari. Pero isang araw, ipinasabi ng Diyos sa kanya, ipatawag mo na ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka na gagaling. Pinagkalooban si Haring Ezekias ng matinding sakit at ipinasabi pa sa propeta, magbigay ka na ng iyong mga habilin, gawin mo na ang gusto mo at kainin mo na ang gusto mong kainin, hindi ka na gagaling, ang sakit na yan ay mauuwi sa kamatayan. Pagkarinig nito, ano ang ginawa ni Haring Ezekias? Siya'y nagdasal at lumuluha na sinabi sa Diyos, O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. At labis-labis ang kanyang pag-iyak. At dito, ipinasabi ng Diyos sa propeta, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dasal. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang yun, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano,
hindi mapapahamak sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Tunay, kilalang kilala tayo ng Diyos. Alam na alam ng Diyos ang lahat sa atin. At kung tayo ay tunay na mabuti at masunurin sa Diyos, kapag tayo'y nagdasal, ito'y ibibigay. Karanasan ni Haring Ezekias. Taimtim na nagdasal at nagmakaawa sa Diyos. Ipinagkaloob ang kanyang dasal. Ikaw, nung minsang nagdasal ka sa Diyos, halos nagmakaawa ka sa Diyos. Halos naglumuhod ka sa Diyos. Pinakinggan ba ang iyong dasal? Pagnilayan natin mga kapatid, ang unang pagbasang ito sapagkat ibibigay ng Diyos sa atin ang malinaw na sagot sa mga tanong natin sa ating buhay. Amen.